Makapo na po tayo. At ipagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral sa chapter 6 ng ating confession na may pamagat na of the fall of man, of sin, and of the punishment thereof. So ito po yung part 2 na ng ating pong consideration ng chapter na ito. So siguro isang bagay ang gusto kong banggitin kasi dito sa confession, hindi po ito random na topics. Kung papansinin ninyo, hindi po random yung topic natin na kung ano lang yung naisipan ng mga sumulat nito, yun ang kanilang inilagay. Kundi merong order, no? From chapter 1 until the very last chapter. So meron po siyang order, meron po siyang sinusundan na tema. Ito pong chapter 6 ay nandun na po tayo sa punto na after discussing who God is, no, after discussing His decree, His providence, no, as Creator, pinakapakita naman dito yung kanyang pinakadakilang creature at ang kanyang demise, no, ang kanyang pagkahulog sa kasalanan, which explains the gospel, no, at ang ating matinding pangangailangan ito sapagkat tayo ay nakasadlak sa isang sitwasyon na kailangan natin ng rescuer, no? Kailangan natin ng savior. And that explains the background of the need for the gospel. Ito pong chapter 6 na ito. Reviewin lang natin ng mabilis yung Roman numeral number 1 na tinalakay natin. Ano? So actually, nasa Roman numeral number 1 pa rin tayo, paragraph 2 na nga lang this afternoon. Pero yung nakaraan ay tiningnan natin yung paragraph 1, the fall of man, ang pagkahulog ng tao sa kanyang kasalanan. So under that, we looked at the setting of the fall. So sinabi natin that humanity was created with moral integrity. So Adam, including Eve, were created perfect, sinless, blameless. Malinis sila, matuwid sila, no, sa harapan ng ating Diyos. At nilagay sila ng Diyos sa isang malinis na environment. Sa Garden of Eden, walang kasalanan. It was a perfect environment, fit for perfect creatures or human beings. However, their condition in their original state was probationary. So bagamat napakaganda ng kanilang privilege, no, as the first humans, sila walang kasalanan, sila ay mayroong direct communion with God. Pero yung kalagayan nila na yan, though perfect, blameless, and holy, was temporary. Ano ibig sabihin? Sapagkat alam natin na nilagyan o nilagay ng Diyos si Adan kasama na rin si Eva sa isang pagsubok kung sila ay mananatiling nagmamahal kay Yahweh at magiging tapat sa Kanya at patuloy na susunod sa Kanyang mga kagustuhan. Kaya lang, alam natin na nahulog sila sa kasalanan. That's letter B. Na diniscuss natin last time, the description of the fall. So yung kalagayan ni Adan at ni Eva na maayos, maganda, according to Genesis chapter 1 verse 31, very good, didn't last long, no? Because under the description of the fall, it was God who allowed Satan to enter Eden and tempt Eve. Okay, so pansinin nyo, ang talagang in-approach ni Satan in the form of the serpent ay si Eve. No? Probably dahil nakita niya na mayroon talagang problema sa pagiging asawang babae ni Eva. At that particular point, though perfect sila, nagkaroon at nakakita si Satan ng opportunity na i-tempt si Eve na i-usurp yung pagiging head ni Adam. So, tandaan natin si Adam ang head, representative, federal head. Ibig sabihin, siya dapat ang masusunod, siya ang magpapasya, siya dapat ang magiging gabay ni Eva. Pero anong nangyari? Si Eva ay tinukso ni Satan, si Eve, and nahulog sila sa kasalanan sapagkat siya ang nagpasya at hindi ang kanyang asawa na si Adan. And then secondly, Adam, though he was seduced by Eve, chose to willfully disobey God's command. Totoo na nalinlang din si Adan sa pamamagitan ng kanyang asawa, pero yung kanyang pagkahulog sa kasalanan ay willful
disobedience. Sa ibig sabihin, hindi siya pinilit, kusa niyang ginawa, narinig niya yung lahat ng sinabi ng ahas, at ang pag-uusap nila ni Eva, hindi niya pinigilan si Eva, hindi niya pinatay ang ahas, pinaniwalaan niya rin ang sinabi ng ahas. No? Kaya, bagaman si Eva yung unang nahulog sa tukso ni Satanas, hindi ibig sabihin, walang kasalanan si Adan. Ang totoo, mas mabigat ang kasalanan niya, sapagkat kung pinilit agawin ni Eva ang kanyang pagiging ulo, si Adan naman, kusa niyang isinuko, no? Ang kanyang pagiging ulo ni Eva at hinayaan niya itong magpasya, imbis na siya. Number 3, when Adam fell into sin, he also failed his probation. So bilang head at representative, dahil siya ay nagpasya na maniwala kay Satanas sa kanyang pagsisinungaling at pagdudahan ang salita at katapatan ng Diyos, siya ay nahulog sa kanyang pagsusulit o tinatawag na probation. So he failed the covenant of works. No, yun ang sinasabi natin sa theology. Yung tipan ng Diyos kay Adan na pag ikaw ay sumunod, gagantimpalaan kita ng buhay, pero pagka ikaw ay sumuway, bibigyan kita ng kamatayan, no? Hayaan kitang mamatay. So nag-fail siya doon, no? And lastly, God permitted the fall of man into sin. So kasama sa kanyang decree na si Satanas ay makakapasok sa loob ng hardin, bagamat dapat hindi, sapagkat ang hardin ay templo ng Diyos. So kasama yun sa neglect of responsibility and duty ni Adam as the priest of the temple. Kasama na si Eve. But they were all providentially allowed. So kasama sa pamamahala at pagsasaayos ng Diyos ng lahat ng pangyayari na mahulog sila sa kasalanan. Okay? So hindi gusto ng Diyos na sila'y gumawa ng kasalanan. Hindi ang Diyos ang pinagmulan ng kasamaan. Hindi natin pwedeng isisi sa Diyos kaya nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan ay dahil tinulak sila ng Diyos. Hindi. Kaya sila nahulog, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magpasya, pero pinili nilang sumuway. Ano? Ay hindi kalooban ng Diyos na sila'y mahulog sa kasalanan, pero pinahintulutan ito ng Diyos para sa kanyang mas maluwalhating plano. Na makikita natin, no, sa mga susunod nating chapters na pag-aaralan. So paragraph 2 na tayo. Maikli lang yung paragraph 2, pero ito lang ang pag-aaralan natin ngayong hapon. No? Our first parents, by this sin, fell from their original righteousness and communion with God, and we in them, whereby death came upon all becoming dead in sin, and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. So po yung paragraph 1, dinidescribe sa atin kung ano yung kalagayan ng tao bago siya nahulog sa kasalanan. Paragraph 2 naman, under pa rin siya ng the fall of man, pero ito ay tumutukoy sa mga naging epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. That's why letter C na tayo. It's still under the fall of man, pero nasa letter C na tayo. The effects of the fall. So, unang bagay na gusto kong pansinin natin dito, man has lost his righteousness. Nung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, nawala ang kanilang katayuan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bago sila nahulog, matuwid sila. Wala silang kasalanan. So, ibig sabihin ng matuwid, hindi sila hahatulan ng Diyos sapagkat wala silang offense laban sa Diyos. Malinis sila. Wala silang bad record, no? Wala silang krimen na ginawa. Pero nung nahulog sila sa kasalanan, wala yung kalagayan na yun ng pagiging perfect in righteousness. Yun yung sabi sa Genesis chapter 3 verse 7. Doon sa confession natin, yun yung nakasulat, no? Our first parents by this fall fell from their original righteousness. So nawala yung kanilang kalagayan. Imagine, ano? They were perfect. Gusto nga natin ngayon, di ba, maging perfect. Gusto natin maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kalagayan nila nun baligtad eh. No? Katanggap-tanggap sila sa Diyos, wala silang kasalanan, pero nahulog sila doon sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Genesis 3:7,
dinidescribe sa atin actually what happened after the fall. The effect, no? Direct effect nito kay Adam tsaka kay Eve. Sabi diyan, then the eyes of both, which means Adam and Eve, were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. So observe, ayon sa Genesis chapter 3, Adam and Eve didn't gain physical eyesight when their eyes were open. Hindi naman sila bulag eh. Diba? Sabi nga, they were created very good. So ibig sabihin, 20/20 ang vision, diba? So walang astigmatism, no? Walang blurriness sa kanilang mga mata. Hindi sila bulag, definitely. Pero sabi diyan, their eyes were opened. Anong ibig sabihin nun? In Genesis chapter 3 verse 7. Hindi sila nag-gain ng bagong eyesight or bagong ability to see. They didn't gain a new awareness. Actually, it's something that is new to them entirely. And what was that? They were aware at that point na hindi na sila innocent. For they now know shame and malice. So nung sinabing nabuksan ang kanilang mga mata, hindi ibig sabihin na wala ang kanilang pagkabulag. Ang totoo niyan, namulat sila sa katotohanan na ito ang epekto ng kasalanan, no? Nagkaroon sila ng malisya at nagkaroon sila ng hiya. Okay? Diba, bago sila mahulog sa kasalanan, wala naman silang damit. No? Hindi naman uso yung damit nun. Walang apparel, walang clothing. They were walking around naked. No? Pero walang problema sa kanila yun eh. Why? Because wala silang sin. At dahil wala silang sin, hindi sila nahihiya. At wala silang malisya. Okay? At dahil nahulog sila sa kasalanan, yun yung una nilang nakita sa sarili nila. Hubad sila. No? At dahil nakita ni Eva na hubad si Adan, nakita ni Adan na hubad si Eva, nahiya sila sa isa't isa. Ay, nakakatawa. Kasi mag-asawa sila eh. No? Pansinin ninyo, they were the first married couple. Sila yung unang mag-asawa. No? Lalaki at babae. Mag-asawa. Diba? Pagka mag-asawa, pag ang isang lalaki at isang babae ikinasal at naging mag-asawa, anong isa sa nawawala? Nawawala yung hiya sa pagitan nila. Nawawala yung malisya. Diba? Nagiging isang laman sila, diba? Sabi ng salita ng Diyos. Pero dito naging baliktad yung resulta. Pansinin niyo. Mag-asawa sila, pero nung namulat ang kanilang mga mata, nagkaroon sila ng malisya. No? Nagkaroon sila ng hiya. Yan ang nakakalungkot sa kasalanan. Diba? Yung nilikha ng Diyos na dapat sana'y malinis, maayos, sapagkat mag-asawa sila, naging source ng kanilang hiya at malisya. Diba? Kasi ganyan na ginagawa ng kasalanan. Diba? Binabaluktot, iniiba ang perspective natin patungkol sa kung ano yung tama na nilikha ng Diyos. Ang point natin dito, Adam and Eve, for the first time, has shown pride. They could not admit that they are vulnerable before God, so they tried to cover their nakedness. Yung malice at saka yung shame, yun ang kanilang, yun ang naging epekto ng kasalanan sa kanilang pagtingin sa isa't isa. Diba? Na-expose sila sa malice and shame. Dapat wala. But, when it comes to their contact with God, ano yung pinapakita sa atin ng Genesis 3:7? Nung nakita nilang sila hubot-hubad, nagtahi sila ng mga dahon para takpan ang kanilang kahubaran, sapagkat ayaw nilang aminin sa harapan ng Diyos na sila ay vulnerable. Ayaw nilang tanggapin na sila exposed sa harapan ng Diyos. That's pride. Okay? Pride yun. Pag ayaw natin na nakikita ng mga tao na tayo mahina, ayaw natin na nakikita ng mga tao na tayo kulang, ayaw natin na nakikita ng mga tao na tayo ay nasa ilalim, no? O walang kakayahan, ang tawag po dyan, pride. No? Yung pilit ba nating tinatakpan, pilit nating itinatago, nagkukunwari tayo na tayo malakas, kukunwari tayo na tayo ay maraming nalalaman, di ba? Yung mga all-knowing, no?
Pride yun. No? Yung ganong klase ng attitude ay manifestation ng kanilang pride. Ganon na ganon ang pinakita ni Adam and Eve doon sa Garden of Eden. Tinakman nila. Imagine, Diyos yung kaharap mo. No? Hindi nga yan other human being eh. Dahil sila lang ang human being doon. Diba? Diyos na nga yan eh. Tapos may hiya ka at itatakpan mo ang iyong kahiyaan, ang iyong kahubaran. Bakit? Kasi ma-pride ka na. Ayan ang isa sa mga epekto ng kasalanan. No? Ang pride ay bunga ng kasalanan. Hindi po galing sa Diyos ang pride. No? Ang galing sa Diyos ay humility, pagpapakababa. Best example nga na, di ba, si Jesus, nagpakababa siya eh. No? Kung ma-pride ang Diyos, wawasakin niya na ang buong creation because tainted with sin na ito eh. Pero ano ginawa ng Diyos? Nagpakababa siya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para bigyan pa rin ng pag-asa ang mga katulad nating makasalanan. So that's the first thing. Second, the fall alienated man from God. So this is the second effect of sin. No? In that fall. Sabi dun sa ating confession, our first parents by this sin fell from their communion with God. Okay? Fell from their communion with God. So, hindi lang nawala yung kanilang kalagayan ng matuwid sa harapan ng Diyos, sila ay naging hindi karapat-dapat at dapat hatulan. Pero hindi lang yun. Meron pang mas malala na naging epekto ang pagkahulog nila sa kasalanan. Ano yun? Naputol ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Their perfect fellowship and communion with God was severed. Sabi dun sa Genesis chapter 3, the following verse 8, sabi, verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of God, or the Lord God, among the trees of the garden. Ayun isang ginagawa ng kasalanan sa atin, di ba? Nagiging, alam mo yun, yung nagiging stupid tayo. So, nakakalungkot yung word. Pero totoo yun eh. Ang kasalanan ginagawa tayong mangmang. Tinamay nakita sa, example ni Adam and Eve. Nung sila'y nahulog sa kasalanan, observe. The first indication of sin in man is their attempt to run away from God. Sin will always make us misunderstand God and hide from Him. Nung nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, yung kanilang dating sweet communion with God, ibig sabihin, though it's not written in Scripture, pwede nating makita as implied, no, dun sa relationship nila before the fall, na yung pag bumababa si Yahweh sa hardin at lumalakad doon, meron silang relationship, meron silang fellowship, meron silang communion. So, probably, the only possible explanation ay nung bumababa ang Diyos sa hardin ay nagpapakita siya in the form of a physical body, no? May human body na siya ginagamit. Siyempre, di siya makikita ni Adam and Eve kung spirit siya eh. So probably, he was manifesting, di ba katulad ng mga angel of the Lord sa Old Testament, nakikita sila, di ba, ng mga tao, yung mga angel, pag nagmamanifest, nakikita. So probably, meron silang manifestation ng physical body. So ganun din yung ginagawa ni Yahweh sa Garden of Eden in order to have fellowship with Adam and Eve. Just imagine yun, yung direct fellowship with God sa Garden of Eden. Tayo gusto natin ma-experience sana yun, di ba? No? Pero hindi pa ngayon eh. Pagdating pa natin sa new heavens and new earth, dun sa final and true garden, no? Yung new heavens and new earth. Pero dito, sa isang maliit na garden, sa isang territory, na-experience ni Adam and Eve yun. Pero nung nahulog sila sa kasalanan, ano ginawa nila? Nagtago sila mula sa Diyos. They run away from God, no? And they hid themselves from the trees. Nakakatawa, no? Kasi, pwede ka ba magtago sa Diyos sa likod ng puno? No, kahit gaano kalaki yung puno na yun, hindi ka pwede magtago sa paningin ng Diyos. No? Kapag nakikita ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos ang lahat, pero ganyan nga ginagawa ng sin eh. No? Ginagawa tayong stupid
hindi natin naiintindihan kung sino ang Diyos, no? Madalas we misinterpret who God is. So sila, ininterpret nila na kaya nilang magtago sa Diyos sa likod ng puno, no? That is because of sin, no? Dahil yan sa kasalanan. So anong point natin? Sin has caused disorder and man suffered the greatest loss. His sweet fellowship with God was totally severed. Yun yung sabi nga ng isang commentator, yun yung cosmic disorder caused by the fall. No? Cosmic in a sense na, yun yung kumbaga, diyan umiikot ang buong creation sa katotohanan na ang Diyos ay nakikipag-commune at fellowship sa tao. Pero nasira yun, no? Dahil sa kasalanan. Ano sabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 59 verse 2? But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. So, ang isa sa mga katangian talaga ng kasalanan, hinihiwalay tayo sa Diyos. Ganyan na nangyari dito sa Garden of Eden. Nung nahulog si Adan, tsaka si Eva, hindi naman hiniwalay ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila eh. 'Di ba? Anong pinapakita sa atin dito? Hiniwalay ni Adan at ni Eva ang sarili nila mula sa Diyos. Diba sila yung nagtago eh. Hindi naman nagtago ang Diyos eh, 'di ba? Nahanap nga sila eh. Nakipag-hide and seek sila sa Diyos eh. No? Pero ang Diyos nandun. Hinahanap sila. No? It doesn't mean na hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Parang tatay yun, di ba, na hinahanap yung anak niya, alam naman na nagtatago sa likod ng pinto. Pero gusto niya na yung anak niya ay lumapit sa kanya. Di ba? Yakapin siya, no? Sabihin, na-miss kita, ganyan. Tapos, yun ang gusto ng Diyos eh. Pero ang ginawa ng kasalanan kay Adam and Eve, nagtago sila. No? Sapagkat hiniwalay nila ang sarili nila sa Diyos. That's a very tragic result of the fall. Sabi ni Rob Ventura sa kanyang exposition ng confession, the fall is no mere theological construct. It is the grievous truth that humanity forsook its highest purpose and greatest need. And what is that? Fellowship with its maker. The loss is indescribable. Tingnan mo yung mga relihiyon ngayon sa buong mundo. Anong ginagawa ng mga relihiyon sa buong mundo? Anong gusto ng mga relihiyon sa buong mundo? Ang tao ay ilapit sa Diyos. Naghahanap sila ng paraan para maabot ang Diyos. Pero ang original na kalagayan ng tao, kasama siya ng Diyos eh. Meron silang communion ng Diyos. Pero pinili kasi nila na suwayin ng Diyos, kaya yung fellowship na yun nasira. Hindi na ngayon maabot ng tao ang Diyos. Hindi na ngayon kaya na dali ng tao ang sarili niya ulit sa piling ng Diyos. Pero anong good news? Ang Diyos mismo ang naglapit ng sarili niya sa tao. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng paraan para ang tao muling mailapit sa Kanya. Diba? Sa pamamagitan ni Jesucristo, ano sabi ni Apostle Paul sa Corinthians, diba? Ang mensahe natin ay mensahe ng pakikipagkasundo. Nino, hindi ng tao sa Diyos. Ang sabi ni Paul, pakikipagkasundo ng Diyos sa mundo. Ang Diyos ang nakipagkasundo ng sarili niya. Ang Diyos ang nag-initiate, no, para ang tao ma-restore sa Kanya. Okay, number 3, hindi lang yan ang naging epekto, death came to all. Death came to all. So, hindi lang nasira yung relationship ng tao, namatay ang tao. Anong sabi doon sa confession? And we in them whereby death came upon all. Death came upon all. So, dalawang bagay yung gusto kong pansinin dito. Note number 1, instead of being able not to sin and able not to die, now Adam and Eve are not able not to sin. So, sa Latin, non posse, non peccare. And not able not to die, non posse, non mori. Ano ibig sabihin nun? Noon, bago nahulog si Adan at saka si Eva sa kasalanan, pwede silang hindi gumawa ng kasalanan at kaya nilang hindi mamatay. Diba? Nasa probation sila kaya nga sila sinubok ng Diyos eh.
Gugustuhin ba ni Adan at ni Eva na manatili sa ganong kalagayan na hindi sila gagawa ng kasalanan at hindi sila mamamatay? Diba? Sabi ko sa inyo, kung pumasa si Adan sa pagsubok ng Diyos dun sa covenant of works na yon, kung sinunod niya ang batas ng Diyos, papakainin siya ng bunga ng puno ng buhay. Diba? Meron tree of life sa loob ng garden. Nandun din yung tree of life eh. So ako naniniwala na ang isa sa purpose, it's a sacramental symbol saying that if they pass the probation, they will be allowed to eat from that tree. Pag kumain sila, mako-confirm sila at mananatili silang immortal. No? So hindi na sila magkakasala, hindi na rin sila mamamatay. So, yun ang goal ng probation. Kaya lang na sila eh, na discarril sila, na loko sila, nahulog sila sa kasalanan. So, yung kalagayan nila, ngayon, hindi na sila pwedeng hindi gumawa ng kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Hindi na kayang pigilan ng tao na ang sarili niya na gumawa ng kasalanan. No? Pag tinukso siya, nauhulog siya sa kasalanan. No? At hindi niya na rin kayang hindi mamatay. No? Kaya ang lahat ng tao namamatay eh. No? Dahil sa kasalanan. So that's the first notice na gusto kong i-share sa inyo. And then second note natin, Adam's sin was imputed to his posterity, including corrupt nature and death. So yung pagkahulog ni Adan at ni Eva sa kasalanan, o pagkahulog ni Adan as the federal head sa kasalanan, yung naging resulta ng kanyang pagsuway sa Diyos at ng kanyang kasalanan, hindi lang para sa kanya ang epekto o kaya para kay Eva, kundi sa lahat ng tao na ipinanganak pagkatapos nila sa ibabaw ng mundo. Imputed, yung term na ginamit natin dito, ibig sabihin, ang Diyos itinuring ang lahat ng tao na katulad ni Adan at ni Eva na nahulog sa kasalanan. No? So, yung naging epekto ng kasalanan ni Adan at saka ni Eva, hindi lang sa kanila. No? Itinuring na yun ay kalagayan din ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Anong sabi sa Romans chapter 5 verse 12? Therefore, just as sin came into the world through one man, yun yung first Adam, and death through sin, the sin of the first Adam, and so death spread to all men because all sinned. Kita mo yun, sinasabi ni Apostle Paul. That's the imputation of Adam's guilt and sin to all of us. No? Dahil tayo lahat ay pinanganak mula sa unang mag-asawang lalaki at babae. So kung ano yung kalagayan nila sa Diyos nung sila'y nahulog sa kasalanan, itinuring ng Diyos na kasalanan nating lahat. So kumbaga sa simpleng illustration, yung kanilang kasalanan kinredit sa lahat ng tao na ipinanganak sa mundo. Nilagay sa ating account. No? Naging atin din. No? Itinuring din na sa atin. Kaya hindi lang sila ang nagkasala. Lahat ay nagkasala. At dahil lahat ay nagkasala, lahat ay namamatay. Yun yung proof na ang lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ano yun? Lahat ng tao namamatay. Wala pong taong hindi namamatay. O totoo, may mga binuhay na namatay na tao sa Bible from the Old Testament to the New Testament, pero namatay din sila ulit. Diba? Hindi naman sila binuhay tapos di na namatay. Binuhay lang sila for the purpose of God, of manifesting His glory. Pero eventually, namatay din sila. Diba? Namatay din si Lazaro kahit na siya binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi makasalanan pa rin siya kahit na siya binuhay. Diba? Pero pinapakita lang doon na si Jesus ay may power not only over death but also over life. Sapagkat siya ang muling pagkabuhay para sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Anong point natin dito? God sees Adam as acting in behalf of all mankind so that all men individually are said to have sinned and fallen in Adam. No? Individually. No? Kaya di ba, hindi pa pinapanganak ang isang sanggol, kasama na siya doon. No? Sa lahat ng nagmana ng guilt and sin ni Adam. Maganda yung sinabi ni Alan Dunn sa kanyang commentary sa chapter 6 ng ating confession. Sabi niya,
Not only was Adam created in union with God and creation, he was also united to all those who would be born of him. This union is such that when Adam sinned, we sinned in him. In a legal sense, we were all in the garden in Adam, and his sin was and is our sin. This is so because God made Adam to be the head and representative of his race. No? Kaya dahil siya yung unang tao na nakipagtipan sa Diyos at binigyan ng habilin. Kung ikay susunod, mabubuhay ka. Kung ikay susuway, mamamatay ka. No, dahil siya'y sumuway, so yung hatol ng Diyos, yung banta ng Diyos na mamamatay siya, natupad yun. No? Sapagkat sila'y nahulog sa kasalanan, pero hindi lang para sa kanya ang epekto. Lahat tayo, no, ay itinuring ng Diyos. Sabi dito, no, we sinned in Adam. Kaya in a sense, ang tao sa mundo, dalawa lang eh. Yung mga taong na kay Adan, yung unang Adan, at yung mga taong na kay Hesukristo, ang pangalawang Adan. No? Dalawa lang yung klase ng mundo tao sa mundo. It's either you are a human in Adam, the first Adam, or you are a human in Jesus Christ, united to Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay in Jesus Christ, united with Jesus Christ, ibig sabihin born again ka. No? Kasama ka sa kaharian ng Diyos. Miyembro ka ng kanyang iglesia. Pero kung ikaw ay in the first Adam, ibig sabihin, hiwalay ka kay Kristo, wala kang kaugnayan sa Diyos, hindi ka mananampalataya. Yun ang ibig sabihin nun. So, dalawa lang ang tao sa mundo. Mananampalataya ni Kristo in the second or last Adam, at hindi mananampalataya. Ibig sabihin, nananatili ka sa unang Adan, nananatili ka sa hatol ng Diyos, nananatili kang parurusahan ng Diyos. So, ganun lang po ang dalawang uri ng tao. Ang assertion natin dito, ito, gusto kong linawin to kasi maraming controversy, no, na medyo umiinit ngayon sa social media patungkol sa nature ng kamatayan. Ang assertion natin dito, the biblical concept of death is not annihilation. Ano ibig sabihin ng annihilation? Tinuturo kasi ng marami na pagka daw namatay ang tao, magsi-cease to exist na siya. Ibig sabihin, para siyang bula na pag pumutok, wala na. No? Pag namatay daw ang tao, wala na siya. No? Mawala na siya. Hindi na siya mag-exist. So, halimbawa, pag ako namatay, wala nang Froilan Rivera. No? I will cease to exist. I will no longer exist. Ang tawag po doon, annihilationism. No? Yan po isa sa mga sumisikat na paniniwala ngayon. Bakit nila tinuturo yan? Kasi ayaw nilang maniwala na ang Diyos ng pag-ibig kayang itapon ang isang hindi mananampalataya sa impyerno para parusahan. So, hindi sila naniniwala na totoo ang impyerno. Hindi sila naniniwala na parurusahan ng Diyos ang mga reprobate sa impyerno. Kaya anong tinuturo nila? Pag namatay ang tao, wala na siya. Ang tawag po doon, annihilationism. But we do not believe that this annihilationism is true. Okay, hindi po yan itinuturo ng Biblia. Bakit kamo? Kasi, sino po ba yung pinakamalinaw ang pagtuturo sa Biblia patungkol sa impyerno? Kilala niyo kung sino? Yung pinakamalinaw na nagtuturo ng impyerno sa Biblia? Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Siya mismo. Ang dami ng kanyang malinaw na turo sa Bagong Tipan patungkol sa katotohanan na mayroong impyerno. No? Kung itinuturo ng Panginoong Jesucristo mismo na mayroong impyerno, bakit hindi natin paniniwalaan na ito'y totoo? Kung ito mismo itinuturo ng Panginoon. Di ba? So kung ito'y tinuturo ng Panginoon, mula mismo sa kanyang bibig at sa kanyang pagtuturo sa mga tao, ibig sabihin yun ang katotohanan patungkol sa impyerno. So, hell exists. No? Totoong may impyerno. At ang mga tao na mamamatay ng walang kaugnayan kay Kristo ay parurusahan ng Diyos sa impyerno ng walang hanggan. Sabi ni Alan Dunn, again, death is not obliteration into non-existence and nothingness. Death separates that which is united in life. So para sa kanya, yung definition ng death. Death is separation from life.
Alam naman natin na ang Diyos ang buhay. So, death in hell is separation from God who is life. No? Hiwalay sa Diyos. So, ang isang makasalanan, ang isang reprobate na itatapon sa impyerno ay mahihiwalay sa Diyos magpasawalang hanggan. Yun ang ibig sabihin ng impyerno. At mahirap paliwanag yung nararanasan ng isang taong hiwalay sa Diyos. Alam mo yun? Obserbahan mo yung mga taong unbeliever. Obserbahan mo yung mga taong nabubuhay sa kasalanan nila ngayon. Nakikita mo ang buhay nila hindi maayos eh. Ang buhay nila walang kapayapaan. Siguro kung nagpapakita man sila ng kasiyahan, pansamantala lang yun, no? Minsan pakunwari. Pero ang totoo, sa loob ng kanilang puso, meron silang pangamba, meron silang takot na wala silang kaugnayan sa Diyos eh. Na darating ang panahon na sila ihuhukuman ng Diyos, na sila itatapon sa impyerno, mahihiwalay sila sa Diyos. Wala ba ang Diyos sa impyerno? No? Ang tanong, dahil walay sila sa Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako. No? Hindi po exempted yung hell doon. Nandun pa rin ang presensya ng Diyos, kaya lang, wala po yung presensya ng Diyos doon na maawain, Diyos ng pag-ibig, Diyos na sumasaklolo, Diyos na nagliligtas. Walang ganong presensya ang Diyos doon. Ang presensya ng Diyos sa impyerno, Diyos na napopuot, Diyos na namumuhi sa mga makasalanan, Diyos na nagpaparusa sa mga makasalanan. Just imagine, eternal yun. No? Eternal mong mararanasan ang presensya ng Diyos na gano'n. Di ba kaya nga isa sa turo ng Panginoon, di ba? Description niya about hell. May mga taong tinatapon dun sa kadiliman, nagangalit ang kanilang ngipin. Ano ibig sabihin na nagangalit ang ngipin? Galit sila sa Diyos. Galit sila sa Diyos sa impyerno. Bakit? Kapagkat alam nila, nakaaway nila ang Diyos eh. Alam nila ang Diyos ay napopuot sa kanila at alam nila na ang Diyos hindi sila ililigtas magpakailanman. No? Kaya nagangalit yung ngipin nila. No? Kaya po walang bungal sa impyerno eh. No? May ngipin lahat ng mga nasa impyerno. No? Kasi kung ang mga nasa bagong langit at bagong lupa may glorified body, meron ding resurrected body ang mga sa impyerno, pero para sa impyerno. They will spend eternity in hell with their resurrected body. Kaya lang, nagngangalit yung ngipin. No? Ganun. Dahil galit sila sa Diyos. At alam nila na hindi sila niligtas ng Diyos. No? So nakakatakot yung ganong kalagayan. Observe. Sin did not only cause spiritual death, basically separated man from all of God's original intention for him in creation. So, antindi na, no? Nung nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, hindi lang sila namatay spiritually, na-separate sila sa fellowship nila with God or communion nila with God, yung kanilang direct contact with God. Basically, separation sa lahat ng intention ng Diyos sa paglikha sa kanila. Halimbawa, doon sa Genesis chapter 3 verse 12, nung kinausap na si Adan at si Eva ng Diyos, di ba? Kinonfront na sila ni Yahweh sa kanilang kasalanan. Anong ginawa ni Adan? Sabi niya, si Eva yung may kasalanan, kaya ako nahulog sa kasalanan. Di ba? Ang tawag dito, pinasa niya yung sisi ng kanyang sariling kasalanan sa kanyang asawa. So in that sense, Adam experienced separation from his wife. He blamed her for his sin. No? So doon pa lang sa Garden of Eden, yung first husband and wife, they were separated by sin. At anong naging resulta? Sinisi ni Adan ang asawa niya. Ano naman ang ginawa ni Eva? Sinisi ni Eva yung ahas. Anong ginawa ng ahas? Wala na siya masisi. No? Wala na kasi siyang pwedeng ituro. Ano? Kawawa naman. Kaya pinarusahan sila lahat ng Diyos. Ang point natin dito, real death is spiritual, natural, and eternal. So, hindi lang po yung death ay yung mamamatay ka, yung, alam mo yun, titigil yung pinting ng puso mo, hindi ka nahihinga, no? Magfa-flatline ka na. Hindi lang po yun ibig sabihin ng death. Death is spiritual, no? Death is also eternal. No? Eternal ang kamatayan na ito. Sabi ni Rob Ventura, the threat of death initiated the process of physical death. Spiritual death happened at the moment of disobedience. This spiritual death, if not remedied, would lead to eternal death in hell. No? Kita mo? So, pinakita niya dyan yung physical death,
spiritual death, and eternal death. No? Yan ang pinakasukdulan ng kamatayan, spiritual death or death forever in hell. Doon mangyayari yan, no? Sa last judgment. Itatapon ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan doon sa lugar na yan na kung tawagin na impyerno. And then next, I think this is the last point natin dito. Man has become defiled in the entirety of his being. Man has become defiled in the entirety of his being. Yung kabuuan ng kanyang pagiging tao ay nadungisan. No, sabi dun sa huling part ng ating paragraph 2, all becoming dead in sin and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. Wholly defiled. Ibig sabihin, walang bahagi ng ating pagiging tao ang hindi nadungisan ng kasalanan. Nadungisan ng kasalanan, hindi lang ang ating katawan. Nadungisan ng kasalanan, maging ang ating kaluluwa. Kaya yung kasalanan, mas matindi pa sa cancer yan. Kasi ang cancer, ang sinisira lang ng cancer yung mga cells ng ating human body, which can cause death eventually. Pero ang kasalanan, matindi pa sa cancer kasi pati kaluluwa natin sinisira niya. Pati kaluluwa natin dinudungisan niya. Note, this is the description of the doctrine we call total depravity. Total depravity. So, yun ang ibig sabihin niyan, yung last paragraph ng paragraph 2. Total depravity. Sa Biblia, ito yung mga description ng total depravity. Marami, pero pinili ko lang yung mga madali nating maintindihan at malinaw. Ephesians chapter 2, verse 1. Ang sabi niya, and you were dead in the trespasses and sins. O, isang makasalanan, patay sa kanyang kasalanan at pagsuway. At ito yung nagpapatunay, kaya ang tao na walang kaugnayan kay Kristo, manhid siya sa kanyang kasalanan. Diba? Hindi siya worried kung gumagawa siya ng masama. Wala siyang pakialam kung nakikita ng mga tao na siya ay immoral, kung siya ay magnanakaw, kung siya ay mamamatay tao, wala siyang pakialam. Diba? Bakit namamanhid yung kanyang puso at ng kanyang konsensya? Bakit? Patay siya sa kasalanan. Diba? Kahit na pagsabihan mo ng pagsabihan, ang isang tao na patay sa kanyang kasalanan, hindi siya makikinig sa iyo. No? Kahit na sunugin mo nga yung bangkay, di ba? Hindi naman yun magrereklamo eh. No? Maliban na kung buhay pa yun, na akala mo patay, sinindihan mo eh. Magre-react talaga yon kahit gaano katindi ang kanyang pagkatulog. Pero kung patay na talaga yung malamig na bangkay yan, sindihan mo yan, hindi magrereklamo yan, magiging abo yan. No, walang reaction yan. So, ganun ang isang tao spiritually pagka wala siyang kaugnayan kay Kristo. 'Di ba? Wala siyang pakiramdam sa katuwiran, wala siyang pagnanais na makilala ang Diyos. Ayaw niyang lumakad sa kabanalan, ayaw niyang lumakad sa katuwiran. Gusto niya maglublob sa kasalanan, no? Gusto niya mag-enjoy sa kanyang ginagawang karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Pagka itinutuwid mo, magagalit pa sa iyo yun. Diba? Ano pa kailan mo sa akin? No? Dito ako masaya. Ayan, ganyan ang mga salita nila. O dito ako na satisfy. Dito ako nakikita yung kahulugan ng buhay ko. Sige. Yan ang buhay mo. Hanggang dyan ka na lang. Diba? Diba yung pinag-aralan natin o karaan, hinahayaan na lang ng Diyos sila sa kanilang kasalanan. Dahil yun ay hatol na ng Diyos sa kanila. Another description, Romans chapter 8, verse 7 to 8. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Yan ang kalagayan ng mga taong totally depraved. Sabihin, walang kaugnayan kay Kristo, diba? Walang buhay sa kanilang kaluluwa. Wala po silang pakialam sa Diyos. Galit sila sa Diyos. Kaaway nila ang Diyos. Ayaw nila ang batas ng Diyos. Kasi totoo, hindi naman nila kayang sundin yun. Kahit anong gawin mong turo. No? Kaya hindi ako naniniwala dun sa moral recovery program na ginagawa ng government sa mga kapulisan. No? Ini-invite nila yung mga pastor para magturo ng moral recovery program. No? Para matuto ng katuwiran, para matuto ng
fairness, para matuto ng justice, and so on and so forth. Di pa tututunan ng mga pulis yan hanggat di sila naboborn again. Kailangan nila gospel. No? Kailangan mag-preach tayo ng gospel sa kanila. Pakita natin na sila hatulan ng Diyos kung di sila mananampalataya kay Kristo. Kailangan nilang maligtas. Yun ang kailangan nila. Kasi hindi nila kayang sundin ang batas ng Diyos kung hindi sila magiging born again. No? Kaya kahit anong turo mo, no, sa isang bata, bawal o masama ang magsinungaling. Masama ang magmura. Hangga't hindi nagiging mananampalataya yan, no, hindi magbabago. Lalo na kung kinalakihan niya na yung ganong klase ng background. Kailangan siya ma-born again para magbago yung kanyang isip at puso. Para ma-please niya ang Diyos. Di ba? Again, si Alan Dunn, sabi niya, in this state of misery and death, I think it's Rob Ventura dun sa ating quotation, Rob Ventura. Sabi diyan, in this state of misery and death, Adam and his posterity became wholly defiled in all his faculties. No longer would he have a pure mind to perceive truth, a free will to follow God fully, or holy affections to love what he ought to love and hate what he ought to hate. Yan ang problema ng tao. Sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagiging makasalanan. Ang kanyang isip ay apektado rin, no? Hindi niya kaya malaman at intindihin at hanapin ang katotohanan ng Diyos. Ayaw niya yun eh. Diba? Para sa kanya, hinuhusgahan siya ng katotohanan ng salita ng Diyos. No, kaya kahit anong gawin mong imbita sa church, kung namumuhay sa pagiging immoral, no? Or immorality, ayaw nilang makinig kasi ang pakiramdam nila sinusurot sila ng salita ng Diyos eh. Totoo yun. No? At di tayo dapat magulat doon kasi yun ang natural reaction ng isang taong patay sa kasalanan. Isang taong totally depraved. He doesn't have a mind that can perceive the truth of God. Yung kanyang kalooban ayaw din sumunod sa Diyos. Di ba? Hindi tayo dapat magulat. No? Totoo, nalulungkot tayo kasi nabubuhay siya sa kasalanan. Pero normal lang yun sa isang unbeliever na siya ay sumuway sa Diyos sa lahat ng gusto ng Diyos kasi wala siyang kaugnayan sa Diyos. Or maging yung kanyang puso matigas, no? Ayaw niyang magmahal ng kapwa, no? Ayaw niyang gawin yung gusto ng Diyos. Ang gusto niya yung kabaligtaran. Yung ayaw ng Diyos, yun ang kanyang ginagawa. Yung pag sinabi mong, wag, hindi dapat yan. Yan ay kasalanan. Yan ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Gagawin niya palalo yun. No? Gugustuhin niya palalong gawin yun. Yan ang mga katangian ng isang taong walang kaugnayan kay Kristo. Totoong dapat tayong malungkot, pero dapat mangibabaw sa atin yung awa sa kanila. No, kasi kung hindi sila talaga ililigtas ng Diyos, mapapahamak sila. Siguro sabihin nila, okay naman ako. No? Meron akong trabaho, maganda ang kita ko, meron akong magandang bahay, maganda ang sasakyan ko, no? Secured naman ang bank account ko, so walang problema. Ayun ang problema. No? Hindi nila nakikita na ang problema nila hindi naman dito sa mundo na to, kundi yung pag dumating yung araw na humarap sila sa Diyos. Sa kanyang paghukom. No? Sa huling paghukom ng Diyos. Doon siya dapat mangamba. At ako naniniwala, marami sa mga taong ito na walang kaugnayan kay Kristo, yung mga totally depraved, no? Mga ayaw maging disipulo ni Jesus, maiintindihan lang nila kung anong ibig sabihin na matakot sa Diyos pag nandun na sila sa harapan ng Diyos. Ngayon, hindi pa nila alam yan. Ngayon, kaya nilang i-deny na kailangan nila ang Diyos. Pero pag nandun na at nakaharap tayo lahat sa Diyos, doon natin maiintindihan na ang Diyos dapat nating katakutan. Doon lang natin marirealize na ang Diyos ay nakakakilabot na Diyos. Kaya lang, pagka humarap na tayo lahat doon sa huling hukuman, wala nang second chance. No? Wala nang pag-asa. So, kung ikaw'y walang kaugnayan kay Kristo, matatakot ka sa Diyos sapagkat makikita mo ang kabuuan ng kanyang puot at pagpaparusa sa iyo sa impyerno. Pero kung ikaw'y mananampalataya, nakakatakot pa rin ang Diyos, pero bilang anak, natatakot ka dahil meron kang paggalang at pagmamahal sa Kanya. Iba naman yun. Diba? Dahil dadaling Kanya sa bagong langit at sa bagong lupa. And this is the good news. Sa ating pag-aaral nito, paragraph 2. The truth of being indicted and punished for Adam's sin
is the same principle of representative solidarity. Yun yung ginamit, no, ng commentator na binasa ko dito. The same principle of representative solidarity that operates in the way God saves us through the obedience of Jesus Christ. Kung tayo ay nasadlak sa kalagayan na makasalanan sa harapan ng Diyos dahil tayo ay kinatawan ng unang Adan, ang mga nananampalataya naman kay Kristo na siyang huling Adan, no, ay kakatawanin niya sa katuwiran. No, si Jesucristo bilang huling Adan, kakatawanin niya ang mga nananampalataya sa Kanya tungo sa katuwiran at buhay na walang hanggan. It's the same principle of solidarity, di ba? Yung federal headship, no, na pinapaliwanag natin dito. Ito medyo mahabang passage, pero basahin natin Romans 5:17-19. Pinapaliwanag dito yung point ko, no, na representative solidarity. No, sa unang Adan, ang mga tao ay mapapahamak, pero sa pangalawang Adan, ang mga tao ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinaliwanag ni Paul yan dito sa passage na ito. Sabi, "For if, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ." So pinakita, the other man, si Adam, yung first Adam. And then, the other man, na nagdadala sa atin sa buhay, si Jesus Christ. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by one man's disobedience, the first Adam, the many were made sinners, so by the one man's obedience, Jesus Christ, the many will be made righteous. Nakita mo, ang ganda, no? Yan ang gospel. No? So ipangangaral natin ang ebanghelyo ng pag-asa sa mga makasalanan. Kung tatanggihan nila ito at sila'y mamamatay sa kanilang kasalanan, sila'y mananatili sa ilalim ng unang Adan. Ano yung kalagayan ng unang Adan sa harapan ng Diyos? Dapat hatulan, makasalanan. Pero kung ikay maniniwala sa pangako ni Jesucristo at susuko sa Kanya bilang Panginoon ng iyong buhay, siya ikay mapapasailalim sa Kanya na huling Adan, si Jesucristo, at dadaling Kanya sa buhay na walang hanggan. So yan ang ibig sabihin ng mga talata na ito. Yan ang gospel. Yan ang mensahe natin na ipinapangaral sa mga hindi pa mananampalataya. Magtatapos ako dito sa sinabi ni Alan Dunn, as Adam represented his fallen race, so too Jesus represents his redeemed race. In Jesus, we are rewarded with the righteousness that He wrought and the life that He deserves. Kaya tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Nung nanampalataya tayo kay Kristo at sumuko tayo sa Kanyang pagiging Panginoon, tinanggap natin ang Kanyang naging bunga ng Kanyang pagpapagal, ng Kanyang pagiging ganap at perpekto. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya nung nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Jesus, anong naging epekto? Pinawalang sala tayo. Ayan yung ibig sabihin ng doctrine of justification. Pag-aaralan din natin yan sa ating confession. Paliliwanag natin na tayo po'y pinawalang sala dahil tayo nagkaroon ng kaugnayan sa huling Adan, kay Jesus Christ. At dahil siya ay perfect, at dahil na-earn niya ang satisfaction ng batas ng Diyos, na-earn niya ang righteousness sa harapan ng Diyos, so tayo ngayon na may kaugnayan sa Kanya, itinuturing ng Diyos na matuwid. So yung mga nasa ilalim ng unang Adan, tinuturing ng Diyos na ano? Makasalanan at dapat hatulan. Pero tayo mga nasa ilalim ni Jesucristo na unang o huling Adan, anong tinitingnan ng Diyos sa atin? Katuwiran ni Jesucristo, kaya tayo ngayon itinatanggap na ng Diyos sa Kanyang harapan. Yun po yung doctrine of justification. Okay, so tatapusin natin yung paragraph 2 dito. Meron po ba kayong tanong sa ating pagtalakay nitong chapter na ito, which is a very good description, no, of what sin does. No? Pero binalansin natin, pinakita natin na bagamat
pangit ang epekto ng kasalanan, meron namang pag-asa kay Kristo, no? Na siyang pangalawa o huling Adan. So meron po ba kayong tanong? Ang ganda nitong topic natin na ito. Clarification. Comment. Baka merong nakakalito sa pinagsasabi ko dito sa harapan. No? Pwede niyong tanongin para ipaliwanag natin. Malinaw ba? Lahat? Walang tanong? Nakakatawa naman. Ano? So, masarap magturo pagka ganyan ng mga estudyante. No? Madaling turuan. Okay, so bilang reward ko sa inyo dahil magaling kayong mga estudyante, ay magpapahinga na muna tayo bago tayo magtuloy sa ating worship service mamayang 3:30 ng hapon. Maraming salamat sa inyong lahat.